Para po sa ating opening song, awitin po natin ang New Songs of Celebration Render. New Songs of Celebration. Tumayo po kayong lahat. Dakila naming Ama, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, na andyan ka sa kaitaasan na maraming pong salamat sa patuloy niyong pag-guide sa amin, sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan, lalo tigit ang gagawin naming pagpupuri sa inyo, Ama, naway ito'y maging karapat-dapat diyan sa kaitaasan. At tanging hiniling po namin ang kapatawaran sa amin nagagawang mga pagkakasal at pagkukulang. Ama, pakilinisin mo po ang bawat isa sa amin upang sa ganun maging karapat-dapat ang aming mga dalangin sa inyong harapan. Patnubayan din po ang magbibigay ng mensahe ngayong gabi. Pagpalain mo po siya at pag-guide sa kanyang mga sasabihin. At kami din po ang mga nakarinig, bigyan kami ng pangunawa at kaunawaan sa aming mga narinig. Kayo po lagi ang manguna sa bawat isa sa amin, Ama. Kung wala po kayo sa aming buhay, wala po kami magagawa.
Kaya ito po ay aming laging nilalapit sa inyo na kami ay laging patnubayan, guide sa aming mga panukala, sa aming mga gawain, lalo tigit sa pagpupuri sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilan naming manunubos na si Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid at happy midweek. Ayan. So, atin pong pasalamatan ang Panginoon muli sa ating mga buhay sapagkat tayo po ay Kanyang bigyan muli ng magandang panahon at magandang pangangatawan na atin po ngayon ay ipaglilingkod sa Diyos ang ating mga sarili bilang isang haing buhay na atin pong naibalik sa Diyos. Sa mga araw nagdaan, tayo po ay Kanyang iniingatan at yun ay kalagitnaan ng isang linggo. So tayo po ay dadako sa ating pong mga pasasalamat, prayer request na atin pong gagawin sapagkat kalagitnaan ng isang linggo. So, yung ating pagkakasunod-sunod ng ating pagsamba, tayo ay pinangungunahan ng ating chorister at di ko rin alam yung ating opening song. So, babawi na lang tayo doon sa mag-special song, mga kapatid. Kasi wala namang nakakaalam sa ating opening song. Gayon din, ang ating nagbigay ng opening prayer ay si Sister Yoli Mantala. At kasunod po nito ang mga pasasalamat natin sa Panginoon, yung ating mga prayer request ay atin pong sasabihin ang ating pong mga kahilingan sa ating Panginoon. At ganoon din, pagkatapos ay ang ating special song na ibibigay sa atin ng mag-asawa, Mr. and Mrs. Boyet Molina. At ang ating pong magbibigay ng ating mensahe sa pamagitan ng salita ng Diyos, ito po ay ibibigay sa atin ni Brother Boyet Molina. So, yun po ang pagkakasunod-sunod ng ating sequence ng ating pagsamba sa gabi pong ito, mga kapatid. At kasunod po nito yung ating mga prayer request. Okay, so kung kayo ay may mga kahilingan sa Panginoon, pwede po kayong tumayo at atin pong una pasalamatan ng ating Panginoon at ganoon din sa ating mga kahilingan, prayer request na mayroon po tayong sasabihin, babanggitin ng mga pangalan upang atin pong sama-samang idaing sa Diyos ang mga tinatawag na mga problema at mayroon pong mga karamdaman at anuman ito, mga kapatid, ay sama-sama po nating idulog sa Diyos. Okay, so bukas na po ang ating pagtanggap ng ating mga kahilingan. Mga pasasalamat. Dalawang microphone dito. Sino ang... Ay, si Ma'am. Si Sister Claribel po ay aalis na po sa Friday. Maglakbay sa malayong lugar. Kaya po tayo panalangin po natin siya na okay po ang travel niya hanggang makarating po siya doon sa pupuntahan niya. Hindi natin alam kung saan yon, pero sana po ay ang Panginoon ay kasama niya. At patuloy po natin panalangin yung aking sister
si Lydia, at saka yung aking pamangkin na si Norman. Yun pa rin po ang problema nila, kaya patuloy po natin panalangin po sila. At saka yung mga ano rin natin, mga members ng church natin po na may mga karamdaman, at saka yung ating oncoming crusade, sana po ay lahat po tayo ay makadalo po doon, at saka marami po tayong mahikayat na mga kaluluwa. Yun lang po. Okay. Sino pang may mga kahilingan? Sama natin sa dalangin mga kapatid ang ating nabanggit ni Ma'am, no, yung ating gawain dito sa ating iglesia. Ang ating satellite crusade gagawin ngayong November 10, ngayong linggo na ng gabi magsisimula. So atin pong isama sa dalangin na ang ating panukala sa gawain ng Panginoon na ating idadaos ay matagumpay po ito. At mga tao na iniimbitahan ng ating iglesia sa pagitan ng care group at ganoon din sa araw-araw na paglalakad ni Brother Jimmy, na yung mga tao na kanyang nakakausap ay atin po silang makita sa ating gabi-gabi na krusada. Ano po? Sino pa? Espesyal natin idulog sa Panginoon si Sister Ann Romo. Okay, atin pong idalangin ito sila. At si Sister Nunez kasama ng kanyang mga anak. Sino ba yung mga anak niya? Si Lablab, saka si Mimi, okay. Si Mimi at saka si Lablab. Ayan. Okay. At yung problema nila ngayon na actually bawat isa sa atin may mga problema, pero atin pong isama sa dalangin yung problema din nila, Mr. Nunez, sa about sa kanilang pinansyal, no? Sa kalagayan ni Brother Roel, nasa kuyo na tila parang hindi ganong maganda ang kanyang kontrata, no? So kasi ngayon sila ay medyo hikaos sa pangailangan dahilan po sa pinansyal. Atin po silang idalangin. Mayroon pa kayong ilapit sa Panginoon, mga kapatid? Mga personal natin na mga problema sa ating mga sarili na tayo lang ang mga nakakaalam. Si Brother Ulay, sama din natin sa dalangin, mga kapatid, na ito po ay muling makasama na natin sa pagsamba natin. Okay, so kung wala na, ulitin ko, mga kapatid, ang ating idalangin ngayon. Yung pag-alis ni Sister Claribel papuntang malayong lupain, sa iba yung dagat, no? Dalangin natin, mga kapatid, na kanyang pakikipagsapalaran ay magiging pagpapala sa kanya, kasama ng kanya pong pagtatrabaho, at ganoon din sa kanyang pamilyang iiwan, no?
So, dalangin natin na magiging pagpapala ang kanyang pagtrabaho sa ibang lupain. At ganoon din sa kapatid din ni Ma'am, patuloy po nating ilapit sa Panginoon ang kapatid ni Ma'am na sa Amerika, pamagitan po ng parang bukol o cancer, Ma'am. Okay, atin pong idalangin ito na magiging milagruhan ng Panginoon ang karamdamang ito, na ito'y matunaw, no? At gagaling. Okay. Ako pa pala ay may isama pala ako sa dalangin, ipahabol ko. Yung sa katrabaho ko na isama natin yung kasi kasi ako parang naawa po kasi ako sa baby niya. Kasi yung baby niya, nandun sila ngayon sa ospital sa provincial. Yung katrabaho ko na yung baby niya is merong karamdaman. Parang hindi pa ata na ano yung kanyang karamdaman kasi kailangan daw putulin yung mga daliri niya at yung kanyang paa. Kasi kung hindi daw kasi mapuputol yun, is baka kakalat. Kasi parang na-trace ng doktor na parang yun pa lang ata yung baby na merong sakit. Dito ngayon sa Palawan. Kaya di nila kung anong klaseng sakit ba yun. Kasi nangingitim siya nangingitim daw yung niya tapos kakalat. So kailangan daw putulin yun yung kanyang daliri ng baby at saka yung paa ng baby kasi nangingitim siya. Kaya sabi ko naawa naman ako doon kasi nga siyempre pinakabunso yun ng katrabaho ko kung si Titoy. Ayan, so ako kasi naawa kasi ako doon sa kanya. So ipag-pray na lang po natin, ipag-pray din po natin kahit na hindi naman natin sila pananampalataya. So baka sa pamamagitan lang ng isang miracle makilala niya yung Panginoon kasi yun sila talagang medyo malayo talaga, halos hindi talaga sila nag-ano sa Panginoon. So sa pamamagitan lang ng prayer natin na baka yung kanya pong yung puso na baka doon maliwanagan siya na meron talagang Panginoon na naggumagabay talaga sa kanila. Kasi naawa po talaga ako, the way na nagkukwento kasi yung kanyang kapatid na si Chokoy, naaawa talaga ako doon sa baby kasi nga weeks pa lang ata yung baby niya Anong nangyari? Sakit. Sakit Nangingitim. Hindi nga matrace kung anong sakit yung dumapo sa baby kasi nga kung hindi daw kasi nakikita doon maraming daw kasi puputulin daw yung daliri ng baby tsaka daliri ng paa. Kusa lang nag-itim? Ha? Kusa lang nag-itim? Oo. Tapos kakalat siya. Kung hindi siya maagapan, baka kakalat sa katawan yung na yun. Anong So, pangalan ng bata? yun lang hindi ko na basta anak siya ni Pangalan ng magulang? Christian Okay. Valerio. Okay, so atin pong isama din sa dalangin mga kapatid, tulad ng aking nabanggit. Sila si Sister Ann Romo, pamilyang Nunez, at kasama si Brother Roline, no? Yung ating pagdadalaw ni si Brother Jimmy sa mga tahanan, yung ating crusade, no, satellite na isasagawa. So, ganoon din sa pahabol ni JR, isang bata na kusang itim ang kanyang kamay, mga daliri, at idalangin natin mga kapatid, no, kung ano ito ay magiging pagpalain ng Panginoon ang doktor o mga nagamot nito. Okay, so tayo po ay manalangin at anong nais po ninyo na ayos ng ating panalangin mga kapatid? Tayo po ay manalangin, isang grupo din dito, kami din dito sa pulpito. No? So mag-circle tayo sa ating pagpanalangin. Then,
paki-review sa grupo ninyo yung mga idalangin natin. Kahit maulit man dito sa kabilang grupo, maulit man namin dito, mga kapatid, mas maganda. So, yung ating mga nasama sa ating mga prayer request ngayong gabi, ay inyo pong mari pong i-review ninyo bago kayo manalangin. Then atin pong tamasahin ang pananahan ng Banal na Espiritu sa bawat grupo natin ngayong gabi sa atin pong panalangin. Okay? So tayo po ay manigluhod. Maglapit-lapit lang po ang mga kapatid para malapit lang po tayo. Marinig po ang bawat panalangin. No?
Okay, atin pong isunod ang message and song ng ating mga couples is Mr. Joy and Brother Boyit Polina. Since I started for the kingdom, since my life He controls, since I give my heart to Jesus, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Every need He supplying, plenteousness He bestows. Every day my way gets brighter, the longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. The more that I love Him, more love He bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve Him, the sweeter He grows. Magandang gabi at happy midweek po mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa mensahe sa awit na ang sinasabi, the longer I serve Him, the sweeter He grows. Amen po mga kapatid. Yan po ay paborito naming awitin mag-asawa nung wala pa yung aming dalawang anak. Mga kapatid, pasalamat tayo sa Panginoon sa talagitnaan ng araw sa araw ng Sabat na tayo ngayon po muli ay magkasama-sama sa pagsamba at pagpuri sa kanyang banal na pangalan nitong midweek mga kapatid. At alam ko na mula Linggo
At hanggang ngayon ay meron po tayong mga kanya-kanyang mga suliranin o mga pagsubok sa ating buhay na ating nararanasan, mga kapatid. Sino po bang nakakaranas dito, mga kapatid, ng sinusubok patungkol sa wala nang kinakain? Yung nakaranas ng pagsubok na siya po ay merong matinding sakit o malalang sakit na inaakala niya siya ay mamamatay na. At ang pangatlo, sino po bang nakakaranas ng sagana ng buhay at maraming pagkain o maraming mga, hindi nagkukulang sa kanyang pangangailangan o abunda siya? Sa tingin ko po, mga kapatid, tayong lahat ay kinakapos talaga sa araw-araw sa ating mga kailangan. Mga kapatid, dadalhin ko po kayo sa kasaysayan po ng ating Panginoon. Alam ko po, nung Sabado dito ay nagkaroon po ng foot washing, di ba? Pero sa karanasan po ng Panginoon, mga kapatid, kung sino po nakaalam sa chapter 4 ng Matthew, na ang Panginoon po ay nagpasting po siya. Di ba? Hindi po siya nagpasting ng 1, 2 araw, 7 araw, 10 araw, 20 araw, 30 araw lang. Hindi po. Sino pong nakakaalam kung ilang araw po siyang nagpasting? 40 days and 40 nights. Ang Panginoon po, nung siya po ay ayuno yun sa Tagalog? Nag-aayuno, mga kapatid. Siya po ay nagkatawang tao at hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan. At nung natapos niya po yung kanyang pag-aayuno ng 40 days and 40 nights, ano po ang kanyang nararamdaman, mga kapatid? Doon po lumabas yung physical na nakakaranas po siya o nakakaramdam ng gutom. So, ang tao, mga kapatid, likas sa tao na makakaranas o makakaramdam po tayo ng gutom o maghihingi ng material na pagkain ang ating kalusugan. Di ba? Kung tutusin, ang Panginoon di sa magugutom, pwede niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Pero nung natapos niya ang 40 days and 40 nights, mga kapatid, yung kanyang pag-aayuno, natapos niya at siya ay nakaramdam ng gutom, doon po pinasok kaagad ni Satanas. O sinabayan niya kaagad ang Panginoon dahil alam niya na kailangan ng Panginoon yung pagkain. Sabi ni Satanas, kung ikaw ang anak ng Diyos, yung bato gawin mong tinapay. Mga kapatid, kung ang Panginoon ginamit niya kaagad ang kanyang pangyarihan, kung iniisip niya, oo nga naman, bakit ako magtiis? Diyos ako eh. Di ba? Pero anong sinagot niya, mga kapatid? Naging humble ang Panginoon. Ang sabi niya, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano ba ang salita, mga kapatid, sa ngayon ng Panginoon? Biblia, Bible. Di ba? Kanina nga, mga kapatid, nag-uusap kami, mayroon akong bina-Bible studyhan. Diyan lang din sa labasan. Sinasabihan na daw siya, hindi ko na banggitin, mga kapatid. Sinasabihan na daw siya kaagad na magpabinyag na. Sinabihan niya, ay bakit ako magpabinyag? Di pa nga tapos ang doktrina.
Di ba mga kapatid, malaking sampal po yan sa atin. Na tayong nangangaral, tayo pa ang sinasagot ng ganun nang hindi nakakaalam ng katotohanan. Sabi niya, Bible studyan mo muna ako. Sabi ko, tama yung sagot mo. Sinabihan ko siya. Pero sabi ko sa kanya, willing ka naman makinig? Sabi, oo, willing ako. Sabi ko, kung maintindihan ko naman, why not na hindi ako magpabinyag? Pero tapusin muna. Kaya sabi ko sa kanya, te, kasi babae, matanda sa akin. Sabi ko, te, magpa-Bible study ka at maganda yon. Pero huwag kang magpabinyag, tama yung decision mo na hindi pa tapos ang doktrina. Sabi ko sa kanya. Pero kung mag-Adventist ka lang rin dahil ini-expect mo na mababait ang mga Adventist, sinabi ko talaga mga kapatid. Kung mag-Adventist ka lang rin o magpabinyag ka dahil ini-expect mo na mababait ang mga Adventist, wag. Mali yun. Tingin siya sa akin eh. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kung mag-Adventist ka lang rin o magpabinyag ka dahil ini-expect mo mababait ang mga Adventist, wag na lang. Kasi sa mga Adventist, maraming mga pangit ang ugali. Sinabi ko talaga mga kapatid. Sa loob ng simbahan, pagpasok mo pa lang, nandyan yung tsismisan, naglalaro ng mga email, mga anumang mga pinag-uusap-usapan, baka pagpasok mo pa lang, unang simba mo, matitisod ka. Pero kung magpabinyag ka, tinanggap mo si Jesus, nagpabautismo ka, at nakapokus ka doon at naintindihan mo, okay yun. Sabi niya sa akin, iba ka rin magkuana. Sabi ko, hindi, sinasabi ko lang sa iyo totoo, baka balang araw, isang Sabado ka lang, tisod ka na. Paano kung mapasukan mong church, nakikita mo yung mga negative? Sabi niya, iba ka rin magkuana, yung iba, gustong-gusto na ako binyagan, pero ikaw, parang, sabi ko hindi, kasi gusto ko, tapusin mo na ang doktrina. Meron tayong mga Seventh-day Adventist mga kapatid, meron tayong sinusunod na 28 fundamental belief. At hindi ako maniniwala na tayo po binyagan na kahit di tapos, isusunod na lang, doon natapusin. Ang tawag doon, nurturing. Paano natin manonurture na hindi mo nga natapos o nasimulan yung una? Mga kapatid. No? So, sabi niya, sige, dito na siya magsisimba mga kapatid. Ngayong Sabado, magpasundo, hatid lang po sa akin. Sabi ko, sige, sagaan kita. Isa lang naman mag-isa eh. Kilala na ito nila ni Sir at saka ni Ma'am. Ngayong Sabado, tuwing Sabado, para dito na siya magpamember mga kapatid kasi malapit-lapit po ang simbahan. Sabi ko, praise the Lord. Pero sabi ko sa kanya, huwag kang magpabinyag hanggat di mo patapos. Maganda yung maunawaan mo talaga. So balik po tayo mga kapatid, no, dito sa, kasi napasok ko yon. Kasi ang salita ng Panginoon, mas mahalaga ka sa tinapay na ating nabibili sa tindahan. Kaya mga kapatid, mayroon pa rin mga tao na handang tumanggap sa salita ng Panginoon. Kailangan lang natin na ipaintindi o ipaunawa ng husto. Baka yung pagkain na ating ibibigay sa kanila, nakaka-impatso rin sa kanila, magkalibanga. No? Mga kapatid, baka tayo rin ay nagba-Bible study, ay karapat tayo rin pala dapat Bible studyhan. Dumating kanina yung kaibigan niya, may alam din sa Biblia. Hindi mo basta-basta mga kapatid. Si Jigs, lalaki. May alam din sa Biblia yung mga kasaysayan ni Abraham, ni Job, ni Daniel, alam niya. Sabi ko, non-Adventist pero alam, hindi nagsasamba. Alam niya ang meaning ng sinulat ni King Belshazzar doon sa wall, yung mini shekel a parcel. Sa atin kaya mga kapatid, alam kaya natin ang meaning na yon. Kaya parang natahimik ako kanina mga kapatid at pinabayaan ko siya magsalita. Sabi ko, Brother Jig, darating ang panahon na magkakasama rin tayo. Sa walang imposible sa Panginoon. Kasi wala siyang relihiyon mga kapatid. So dinandahan lang. So dito sa pangalawa mga kapatid ay dinala naman si Jesus sa taluktok ng templo. Na magagayo din lang siya mga kapatid at kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos,
ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at alalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Nakita ni Satanas, mga kapatid, ang Panginoon na nanghihina na at napanagumpayan ng Panginoon ang unang pagsubok at tinukso siya ni Satanas na ang bato ay gawing tinapay at ang pangalawa ay dinala siya sa tuktok ng templo. Tama yung utusan niya magpatihulog. Sinubok niya talaga ang Panginoon, mga kapatid. Sa ating buhay, mga kapatid, marami naranasan natin. Kaya nga tinanong ko kanina, yung danas ba na yung sakit natin na minsan ay akala natin tayo po ay babawian na ng buhay. Ako nakakaranas ako, mga kapatid, na nandisgrasya ako at nabundulan ako ng jeep. Nagising ako sa emergency room na sa loob ng ospital. Nakapagsabi ako na, salamat Panginoon, binigyan mo ako ng pangalawang chance na ako po'y mabuhay muli. Sabi ko, ibigay ko talaga ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, sumagot siya, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Mga kapatid, meron tayong kapatiran, di ko nabanggitin. Nagtitreasure siya, mga kapatid. Nagtitreasure siya. Alam niyo po anong lalim ng kanyang hukay? Dito lang sa Puerto Sakop. Pumasok, sabi ng asawa niya, pumasok siya ng alas 9 ng gabi. Lumabas siya ng alas 3 ng madaling araw. Taan niyo yan kung gaano po yung kalalim. At sinabi niya doon, alam niyo po, mga kapatid, ang sinabihan pa niya, isang elder ng church, at saka isa din siyang yung isa, bagong nanumbalik sa pananampalataya. Sinabi talaga niya, ngayon ko susubukan ang Panginoon. Parang nung kwininto sa akin, mga kapatid, parang nananayo yung balahibo ko eh. Panginoon, subukin mo. Kung tayo nga tao, sabi ko nga, kung tayo nga tao, hindi nga tayo sinubok ng Panginoon. No? Tip lang, mga kapatid, ang Panginoon kailanman hindi nagsubok po sa atin. Yung nangyari kay Job, yung nangyari sa tatlong kaibigan ni Daniel, hindi ang Panginoon ang may pakana nun. Tandaan po natin, hindi ang Panginoon sumusubok o nagbibigay ng pagsubok sa atin. Si Satanas, napahintulutan lang ng Panginoon. Dahil makulit si Satanas eh. Napahintulutan lang. Kaya nga, doon sa kay Shadrach, Meshach, Abednego, gusto nila na subukin ni King Nebuchadnezzar kasi hindi sila nagsimba pagbagting na o pagtunog ng mga kampana. Kaya gusto talaga ni King Nebuchadnezzar na tingnan kung gaano ba talaga kung ang Panginoon na pinaglingkuran, kapangyarihan ng Panginoon na pinaglingkuran ng tatlo. Kaya nung inilagay niya sa apoy, mga kapatid, pinakitaan si Nebuchadnezzar ng kapangyarihan ng Panginoon. Yung kahit ilang buhok, mga kapatid, hindi man lang nangamoy sunog. No? Walang tatsa. At hindi lang sila tatlo doon, mga kapatid, nagiging 4 po sila. Yun ba'y sinubok ng Panginoon? Samantalang inalalayan po sila ng Panginoon, tinulungan. Si Daniel, nung hinulog sa yungib, minsan kasi, mga kapatid, mayroong mga pangyayari sa buhay natin na minsan kung maganda o sagana ang buhay natin, hindi na natin maalala ang Panginoon. Pero pag nasa kahirapan na, Lord, doon na ang mga pangako lahat ibigay sa Panginoon. Doon na lahat ang sasabihin, kung ano ang sasabihin sa Panginoon. Pero nung sagana pa, pero si Daniel at saka tatlong kaibigan niya, talagang tapat sila na naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kaya dito sa pag-aayuno ng ating Panginoon, mga kapatid, malamang doon sa kanyang hinihingi sa 40 days and 40 nights na lahat na sa pagsubok na darating sa kanyang buhay, na sana mapanagumpayan niya at pangunahan siya ng Santong Espiritu. Kaya nung unang pagsubok na ang bato gawing tinapay,
hindi siya nadala mga kapatid. At nung sinabihan siya na magpatihulog mula doon sa tuktok, hindi rin siya natinag. At ito nga yung pangatlo mga kapatid. Nakumpara ko po ito mga kapatid, itong pangatlong tukso ni Satanas sa ating buhay. Tayo, makitaan lang Adventist pag Sabado. Kahit Sabado nga no? Kahit Sabado lang ako, number 1 ako nito mga kapatid. Magbili pa ng kindi. Kung ano pang mabili. Pupunta pa kung saan magpapila ang mayor, kung saan ang mga bigayan sa araw ng Sabado. Noong MSS at saka si Benstar, marami akong nakikita mga kapatid, doon lumabas. Totoong Adventist o hindi. Pag pi-out, ang dami talaga. Iniiwanan ang divine service. Mga kapatid, ang Panginoon nagpapakita ng modelo sa atin. Ano ang pangatlong tinukso ni Satanas sa kanya? At sinabi niya sa kanya, pinakitaan siya mga kapatid. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo. Pero may kondisyon. Alam niyo po mga kapatid, malayo ang pagkakaiba pag ang Panginoon magbigay ng biyaya at saka si Satanas magbigay ng biyaya. Ang Panginoon pag nagbigay ng biyaya, kung isang salok lang ang hiningi mong, isang baso lang na hiningi mong bigas, pasubrahan niya pa talaga yan. Si Satanas, ganun din. Pero may kapalit. Sabi ni Satanas, pinakita sa kanya yung talagang kayamanan sa buong sanglibutan. Ibibigay ko to sa iyo ang lahat. Akala mo siya ang may-ari, di ba? Siya ang may gawa. Sabi ni Satanas, ibibigay ko sa iyo ang lahat kung merong kung sasambahin mo ako. Mga kapatid, tayo hindi pa nga nahingian ng, hindi pa nga nag-offer sa Satanas, no? Pero nauna na tayo. Mga kapatid, natatawa ako na nalulungkot ako dahil nakikita ko sa sarili ko mga kapatid. Dahil number 1 ngayon mga kapatid, masaktan man tayo, number 1 ako sa hindi. Pira. Ang number 1 kahinaan sa tao mga kapatid. Pira talaga. Sabi nga nila, mabuti pa nga daw ang unggoy, may pira sa puwit pero ang tao wala. Mabuti pang pira, may tao, pero ang tao walang pira. Ang pera, mga kapatid, siya po yung ugat ng kasalanan talaga, mga kapatid. Maganda ang pera. Totoo yan. Malaking tulong po yan sa atin. Lahat ng mga bagay, nakakabuti po yan sa atin. Kahit itong tubig nga di ba? Nakakatulong to sa atin, sa ating kalusugan. Pag nauhaw tayo, iinom tayo. Pero kahit ito, konti lang, nakakamatay ito sa atin. Nakakamatay po sa atin. Itong cellphone, maganda rin ito. Nakakatulong to sa ating mga transaksyon, sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak na nandun sa malayo. Nakakatulong ito. Pero maraming mga asawa, mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, may mga relasyon na sinira po nito mga kapatid. Tandaan po natin, ang lahat ng bagay dito sa mundo, pinahintulutan ibinigay ng Panginoon dahil nakakatulong po siya sa atin kung gamitin natin sa tama. Ang pira gawa ng tao, pero ang tao nakokontrol ng pira. Ang mga gadget, gawa lang rin ng tao. Dapat ito, hindi tayo ang kinokontrol. Tayo dapat ang magkontrol. Yung mga anak natin, kadalasan, yung anak ko noon, gabing-gabi na, nararamdaman ko, nagsiselfon pa. Pero hindi naglalaro ng ML yon. Meron talaga akong kilala. Naglalaro ng ML kahit magdamag. Talaga ang mata magang-maga. Nakakalungkot mga kapatid. Pero nasabi ko talaga, ang salita kayo ng Panginoon, pag-aralan kahit ilang segundo lang, naisip kaya? Pero ang cellphone kaya magdamag? Nakalungkot, di ba? Simpleng mga bagay pero nakakalungkot para sa Panginoon.
Kung hindi pag-ibig ang Panginoon at ang Panginoon nagbigay ng pagsubok sa atin, doon pa lang sa pagsubok na yun mga kapatid, pwede na tayong tisirin kaagad ng Panginoon. Kaya doon ko na-prove mga kapatid na ang Panginoon ay hindi siya nagbigay ng pagsubok sa atin. Salip, binigyan pa tayo ng freedom of choice. Kalayaang mamili mga kapatid. Sabi nga doon sa Santiago, kalimutan ko sa version o chapter, kung tayo daw ay mayroong mga nangyari na hindi maganda sa buhay natin, huwag nating banggitin na sinubok ako ng Panginoon. Mali po yun mga kapatid. Blasphemy pala yun. Kasi kailanman ang Panginoon, hindi siya nagbibigay ng pagsubok sa atin. Si Satanas lagi ang sumisira sa buhay natin. Napahintulutan lang. Makulit si Satanas eh. Kaya po mga kapatid, ito sa pangatlong tukso ni Satanas sa Panginoon, matindi. At ito ngayon sa ating kapanahonan ngayon, ako inaamin ko minsan, tinatamad ako magsimba ng Miyerkules. Pagod galing sa trabaho. Kanina sabi ko kay Mrs., magsimba talaga tayo. Magsimba tayo. Alam niyo po mga kapatid, maliit man ako ngayon, pero mas maliit ako noon, lagi ko nang naririnig na ang Panginoon ay malapit nang bumalik. Ang sabi nga sa kanta, at the door, at the door. At the door, at the door, at the door, He's even at the door, He's coming, He's coming, He is even at the door. Nasa pinto na siya mga kapatid. Kung baga ngayon, baka wala na siya sa pinto. Nakahakbang na talaga siya sa unang hagdanan mga kapatid, pababa sa ito sa lupa. Kaya nga, dito sa mundong ito mga kapatid, huwag nating gawing hadlang kung anong mayroon sa buhay natin na hindi natin mapaglingkuran ng Panginoon. Kung anumang business natin, anumang hanap buhay natin, malaki man yan o maliit, dapat, ang sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you. Daragdag niya lang mga kapatid. Tandaan natin lagi mga kapatid, kung mayroon man tayong mga mabibigat na mga pagsubok, minsan aawitan lang natin yan. Mawawala yan. Ako habang nagdadrive ako mga kapatid, magsundo kay Mrs. Ay marami akong iniisip na mga problema at kailan kaya ako tawagan ng aking ina-apply ang trabaho. Meron akong mga bayaran at ang aking mga anak, estudyante, kailangan inaawit ko na lang. Alam niyo po yung awit kasi, nakakatulong po yan sa atin. Kwento yan na dinadaan sa awit. Kaya pag meron tayong problema, iawit natin yan ng mga religious song. Mawawala po pala mga kapatid. Tingnan niyo po, sino po yung nakakaalam sa kwento ni Paul at saka ni Silas. Di ba nung kinulong sila, hating gabi na ay nag-aawitan sila doon sa kulungan at ang lahat ng mga kinulong, mga preso, nakikinig. Nakikinig mga kapatid. Hindi ko alam kung ang awit nila ay sintonado o hindi. Basta galing sa puso ang kanilang pag-awit. Dahil habang nag-awit sila mga kapatid, hindi lang awit na yung awit nila ay sila lang ang makakarinig. Talagang malakas na malakas. Kasi po, mismo ang kanilang mga katabi, yung mga kasamahan, mga piniriso o mga kinulong, nakikinig. At habang umaawit sila mga kapatid, anong nangyari? Kasi nakagapos yung kanilang mga kamay. Di ba? Nagkaroon ng malakas na lindol. Nung nagkaroon ng malakas na lindol mga kapatid, mabasa po yan sa Acts 16 verse 25, natanggal ang kanilang mga, ano yan sa Tagalog, yung mga tali, yung pusas. Natanggal na mga kapatid.
At hindi lang si Paul at saka si Silas mga oportunista dahil di lang yung nakalag, kundi nabuksan pa talaga ang pinto. At nung nabuksan na, sumigaw ang bantay. At gusto niya nang kumuha siya ng tabak, gusto niya nang magpakamatay siya eh. Kasi iniisip niya tumakas na lahat ng mga piniriso. Yung mga kolono. Pero nakita siya ni Paul, wag mo saktan ang iyong sarili. Narito kami. Sabi mga kapatid, no? Narito kami. Pero kung iba pa yun, naghanap pa nga ng butas kung saan dumaan. Mga kapatid, ang kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid, dito ko nakikita na ipapakita at iparamdam niya sa atin. Kahit sa pamagitan po ng pag-awit natin, ang kapangyarihan ng Panginoon ay ibibigay niya po sa atin, mga kapatid. Kaya kung tayo man ay umawit, hindi po binabasihan ng Panginoon kung ikaw man ay magaling umawit o hindi. Basta yung papuri o yung awit mo para sa Panginoon. May kapatid tayo na nag-message. Nagsabi siya na kailangan daw tayo lahat ay marunong umawit. Dahil hindi makakasama sa langit ang hindi marunong mag-awit. Sabi ko, sa isip-isip ko, mali. Paano yung hindi mga marunong mag-awit? Hindi, wala pala silang lugar sa langit. Di ba? Eh ako, kahit magdura ay sintonado. Sabi ko, tayo po ay may mga kanya-kanyang mga talento. Di ba? May kanya-kanyang kaloob na ibinigay ng Panginoon. Sabi ko, dapat pag nagsasalita ay merong basihan o merong kang mababasa. Pero kung galing lang sa bunganga mo, mali po yun. Sabi ko nga, mali yun. Sinabi niya kasi marami pa namang mga bagong binyag. No? Kaya, dito sa papuri ng Panginoon, mga kapatid, ang pag-aawit, sana ay hindi po paligsahan. Hindi po gawin natin contest. Dahil ang papuri, hindi para sa tao, para po sa Panginoon. Yung ating pag-aawit. Kaya itong si Paul at saka si Silas, nung sila po yung nag-aawit, ay nakalag yung kanilang mga gapos, mga kapatid. Itong gapos na ito, mga kapatid, ito yung mga pagsubok sa ating buhay. Natalian tayo ng iba-ibang mga pagsubok sa ating buhay na kung tayo man ay awit, ang kapangyarihan ng Diyos ay lilibangin niya po tayo. Kaya na tayong libangin, mga kapatid, at kaya na tayong pakawalan at bigyan na tayo ng option kung paano po masolusyonan ang ating mga suliranin. At sa pangatlo kong ibigay na ilustrasyon sa inyo, mga kapatid, yung binanggit ko sa inyo kanina, na si Job. Alam po natin si Job kung gaano po siya kayaman, mga kapatid. Meron siyang 7 lalaking anak at meron siyang 3 babaeng anak, mga kapatid. Si Job po ay taga-Os at meron siyang 5,000 tupa at 500 magkapares na baka at 500 din na meron siyang $500 din na tawag nito, yung kamilyo. Magkaparis. Lahat, mga kapatid, kung tutusin si Job ay mayaman. Mayaman si Job. Pinagkatiwalaan siya ng Panginoon at nakita ng Panginoon na si Job ay karapat-dapat na pagkatiwalaan, mga kapatid. Dahil nakita niya si Job ay matuwid. Sa madaling kwento, mga kapatid, namatay lahat ng mga anak ni Job. Shortcut ko na, mga kapatid. Nawala ang lahat kanyang mga ari-arian. Ang tanong, bumitaw ba si Job? At hindi pa lang yun, mga kapatid. Ang pinakamatindi, dahil si Job nawala na ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang mga ari-arian, at nakita ni Satanas na hindi talaga natitinag si Job.
Wala na siya ibang pinupuntirya. Baka sakaling bibitaw na talaga si Job. Ano ang last na ginawa ni Job? Ni Satanas kay Job, mga kapatid? Binigyan siya ng bukol. Yung mga sugat na galing mula sa talampakan hanggang sa puyo, mga kapatid, na halos wala nang lalapit na tao dahil mabaho. At sabi, ang nakakalungkot, mga kapatid, mismo na ang kanyang asawa nag-discourage sa kanya. Tandaan natin, mga kapatid, minsan sa pamilya natin, sa ating mabigat na mga suliranin, kung wala nang pambiling bigas, wala nang pambiling ulam, wala nang kinikita, kung hindi sa babae lagi ang galit, si lalaki. Pero nagpasalamat ako sa Panginoon, mga kapatid, dahil kami ay hindi po yan dumating sa punto sa aming pamilya ng ganon, na nag-aaway dahil wala nang kinikita, walang pira, wala nang kinakain. Pero marami akong naririnig, mga kapatid, na pag wala nang kinikita, naglipara na ang plato at saka yung kaldero, mga kapatid. At kung mayroon mang sakit, mga kapatid, laging pabalik-balik sa ospital, wala nang panggastos, lalong kinakalaban ng Panginoon o kini-question ng Panginoon. Lord, bakit nagbibigay naman ako ng tithe sa iyo? Tapat naman ako naglingkod sa iyo. Bakit binigyan mo kami ng sakit ng ganito? Marami akong na-experience ng ganyan, mga kapatid, sa Mindanao. Pero si Job, mga kapatid, sinabihan sa ng kanyang asawa, magtatapat ka pa rin ba sa iyong Panginoon na inyong pinaglilingkuran? Iwanan mo na yan. Grabe, mga kapatid, no? Sa halip na kayong mag-asawa, kayo ang magpapalakasan. Nasaan na ba ang iyong Panginoon? Pero anong sagot po ni Job, mga kapatid? Marunong ka lang ba tumanggap sa mabuti? Sa masama, hindi. Mga kapatid, malaking question mark o malaking katanungan po yan sa buhay natin at tayo lang po rin ang makakasagot niyan. Na yung lahat ng mga kabutihan na ibinigay ng Panginoon sa atin, napapasalamatan kaya natin. Bago kaya tayo kumain, nagdarasal kaya tayo. Pagkatapos, pero likas sa tao na bago kumain, manalangin, pero pagkatapos kumain, hindi na manalangin, di ba? Dapat sana pala, pagkatapos kumain, magpasalamat pa rin pala. Narironi. Kasi nabusog ka eh. Mabuti pa nga daw ang manok, pag nag-inom ng tubig, tumitingala. Nagpapasalamat. Pero ang tao, pag masarap ang ulam, minsan di na makapanalangin eh, baka mauubusan. Pero dito, mga kapatid, si Job ay nagpapasalamat pa rin sa Panginoon sa kanyang natanggap, mga kapatid. Ang tao minsan pag kahit wala siyang, kahit isang ari-arian lang ang nawala sa kanya, kahit cellphone lang ang nawala, pag ang cellphone nawala, grabe ng taranta, grabe galit, pero pag ang Bible nawala kaya, nasa cellphone man yun. No. Nasa cellphone yung Bible eh. Kaya ang cellphone talaga mahalaga kaysa Bible. No? Alam mo po, mga kapatid, dito sa time ni Job, marami akong lesson nakuha sa buhay niya na dapat ko i-apply sa buhay ko, mga kapatid. Na dapat pala tayo, mga kapatid, kung meron tayong mga pagsubok sa ating buhay, lalo nating ilapit sa Panginoon. Huwag tayong lalayo. Huwag tayong lalayo. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, nakikita niya at handa siyang tumulong kung anumang mga problema o suliranin na ating ilalapit sa Kanya, mga kapatid. Tandaan po natin, mga kapatid, huwag nating gawing hadlang kung anumang meron tayo at huwag nating gawing hadlang kung anumang mga pagsubok meron tayong naranasan, nabibitaw tayo at hindi na tayo maglingkod sa Panginoon. Dahil si Job, mga kapatid, bagaman nawala ang lahat ng kanyang mga ari-arian, nawala ang kanyang mga mahal sa buhay, bandang huli, ibinalik din ng Panginoon sa kanya, mga kapatid. Makakaranas man tayo ng anumang mga suliranin, bagyo,
sa ating buhay, mga pagsubok, tandaan natin, ibabalik din yan ng Panginoon po sa atin, mga kapatid. Ang sabi nga ng Mateo 24, versikulo 13, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Mga kapatid, sa gabi pong ito, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon na sa mensahe na ating pag-aralan na mula sa kanyang pag-aayuno na panagumpayan niya, sana ganon din po tayo, mga kapatid. Ganon din po tayo kay Paul at saka kay Silas, na yung mga pagsubok natin naranasan sa ating buhay, aawitan lamang natin yan at bigyan ng solusyon ng Panginoon. At pagdating kay Job, mawala man ang lahat ng mahal sa buhay natin, iwanan man tayo, ibabalik din ng Panginoon yan pagdating ng panahon, mga kapatid. Tayo po'y patuloy na maglingkod sa Kanya hanggang sa Kanya yung muling pagdating, dahil po siya ay malapit nang bumalik. Maraming salamat at happy midweek po sa lahat. Para po sa ating closing song, awitin po natin ang Stand Up for Jesus. Salamat po ng marami, Panginoon, at gaya po ng aming naawit na kami po'y patuloy na manindigan po sa inyo hanggang sa kayo po'y muling dumating at kami manatiling maglingkod sa inyo, Panginoon. Dalangin ko po sa gabing ito na sa aming pansamantalang pag-iwalay at uwi sa kanya-kanyang mga tahanan, kami po inyong tulungan, ihatid ng inyong banal na mga anghel na ligtas po, Panginoon. At maraming salamat sa patuloy niyong pagmamahal at pag-ibig sa amin, sa bawat isa. Ito ko yung hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus Pagligtas. Amen.